On natin. Oh, nag-normal. Uy, umusok. Wala. Ang baho, umusok. Next natin ito, na troubleshoot ko na ito. Is na si A3 Kaiser Notski Gigira. Kaiser Notski Gigira. Ayan, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Kung mapapansin nyo, nakabaklas na siya. Kasi na-troubleshoot ko na eh. Yan, ginawan lang natin ng intro. Ayun ang mga intro natin ngayon, pinapakita natin yung mukha natin. Yan, Ace na C3, tapos yung Ace na LX20, iisa lang sila ng laman. Walang kinaiba. Pares lang naman yung laman nila. Pati voltahe ng kapasitor, voltahe ng transformer, parehas lang. Okay, ang pinaka-issue nito ay sibak. Nag-DIY si Bossing, sinubukan niya na i-repair, sibak yung dalawang channel. Ang dami niyang power transistor na nadali. Okay, ngayon panoorin nyo na lang kung paano natin siya ginawa. Marami kayong matutunan dito sa video natin na ito. Okay? Ngayon, ang concern ni Bossing dito, upon convo namin sa Messenger, parang nawalan yata ng power. Okay, nawalan doon ng power. Ngayon, ano ang issue o ano ang pinaka-problema ng Ace na C3 kapag wala siyang power? Mostly, kadalasan yan ay bumigay yung fuse dito. Bumigay yung fuse dito sa may easy line. Yan, dito sa easy line. Tapos, kung bakit bumigay yung fuse dyan, may bumigay na either maaring transformer, maaring diode, or maaring board ng channel 1 or channel 2. Sibak yung transistor. Ngayon, yun yung alamin natin. Sa ngayon, ito tinanggal ko na yung mga tornilyo, yung takip, kalasin natin. Ayan o, yan ang sinasabi pala ni Bossing na may mga pinadala pala na resistor sa atin. Ang dami ang dami nyo. Siguro gusto ni Bossing mag-DIY din. Yung mga resistor pala talaga siya. Dalawang pack . Ay, ngayon ito na yung laman nya. Ang take note guys, ang laman ng Ace na C3, ito Ace na C3, and then Ace na LX20, iisa lang. Iisa lang sila niyan. Ace na C3, LX20, iisa lang sila ng laman. Walang kinaiba. Pati supply, iisa lang. 68 din, parehas lang. Pangalan lang ang naiba dito. Yan, tapos yung forma ng casing, siyempre magkaiba yung forma ng casing. Pero yung laman, isa lang. Galing din ni Ace, no? Yan, ngayon, paano natin i-troubleshoot to? Paano malaman kung alin yung channel ang may problema? Okay? Halimbawa, baliwalain ko muna itong transformer. Babaliwain ko siya. Or, sige, para sa formality kung tawagin, bunutin ko itong supply. Ayan, binunot natin to For now, mali pala ako. Medyo nag-shortcut tayo. Balik natin. Yan, formality. Okay, taga lang Balik natin tong supply. Ayan, plug muna natin. Ipat ko tong ayan, charger natin. Tapos, try natin i-switch on. Okay, wala siyang power negative. Okay, wala siyang power. Ngayon, bumigay nga yung fuse dito. Ang gagawin natin, palitan ko ng fuse yan. Palitan ko muna Okay, bali ito yung pamalit natin. Ayan, ito siya 20 ampere nga pwede to. Pwede naman yan. Ngayon, luwagan natin to. Ayan, make sure na kung maaari nga, bunutin nyo yan Ako, hindi na ako nagbubunot. Pero para sa safety nyo, bunutin nyo. Siyempre. Ayan, bumigay nga siya Okay. Ngayon, palitan natin. Palit muna. Kabit ko lang nitong pinaka-lock. Ayan, ito na yung bago Tapos, siyempre, pasok natin. Make sure naka-off muna ito. Okay, naka-off naman siya. Saka mo ipasok to. Ayan. Tapos, higpitan natin. Matagal na rin di ako nakagawa ng Ace na C3. Kadalasan LX talaga. Hindi ko alam kung alin na mas mahal dito. Kung mahal ito sa LX20, doon ako sa LX20. Parehas lang naman laman, di ba? Okay, ngayon napalitan na natin ng fuse. Ito yung fuse niya. Wala, sana yun? Ito na natin lagay. Okay, on natin. Ayan, shorted nga siya
di ba? May shortage siya. Meaning, maaring may sira nga yung diode, output transistor, or dito sa may transformer. Ngayon, formality. Ulit-ulit, no? Ngayon, para malaman natin kung sira nga talaga yung transformer, ito, bunutin mo to. Yan. Kasi, secondary line na ito. Bunutin natin. Sabay on. Naging normal siya, normal. Umilaw yung green or active kasi naiwan yung supply na mababa. Pero sa may main, sa may amplifier, dito sa may board, tinanggal natin. Kaya nawalan yung shortage. Ngayon, ang tanong, saan banda? Saan yung nasira? Channel 1 ba or channel 2? Yun yung ituturo natin kung paano mag step by step ng pagtutroubleshoot nyan. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, bubunutin natin itong ito kasi may lock ito kailangan mo itong sundutin. Bunutin natin itong channel 1 muna tayo. Channel, parang basa parang nabasa ito. Anong nangyari? Hindi, thermal paste. Yung kwan pala yan yung tawag yan, yung silicone. Tapos yan, bunutin ko itong kasi may lock kasi ito, kaya mo sundutin. Ayan, tinanggal natin yung channel 1 pero siyempre make sure na safety siya, huwag siyang sumayad sa mga bakal. O ayan, nakaangat na yan. Ngayon, switch on natin para malaman natin kung channel 1 or channel 2 may problema. O natin, kapag umilaw pa rin yung bulb, meaning dito yung sira, maring good dito. Ngayon, nag-normal. Uy, umusok. Wala. Ang baho, umusok. Wala. Meaning, dalawang channel na may problema. Or either, dito nga talaga may problema. Pero hindi. Baho, umusok. Sakit sa ilong. Bumahin tuloy ako. Ngayon, wala na. May troubleshoot na lang natin to. Bye, musok Ito, bunutin na lang natin tong. Tingin ko nag-DIY si Bossing dito. Try niya siguro mag-DIY. Tingnan natin kung mali. Tama naman. Ay, umusok Tingin ko parehas may problema. Or either, sige troubleshoot na lang natin. Usok dito. Okay, baklasin ko yung dalawang board. Okay, bali ito na, kinalas ko na yung board. Sa totoo lang, hindi sana ako nagkakalas ng board, pero kinalas ko na para ano ba tawag nito? May troubleshoot na lang maayos kasi nag-DIY pala si Bossing, nag-DIY talaga. Yung mga tornilyo dyan sa kwan, kulang na Tapos dito, walata naman. Ngayon ito yung umusok Yan, umusok ito. Wala to sa usapan naman yung Bossing na magdagdag. Bali, fix na lang tapos repair. Fix bias natin to mamaya. Sa ngayon, check muna natin kung may shortage or wala yung output. Malamang meron to umusok na yung 150 ohms Sana yung tester natin. Sensya na kung medyo madilim kasi GoPro natin walang flashlight to. Hindi, medyo madilim dito sa shop natin. Maraming ilaw pero madilim. Ngayon, ito yung una natin check, yung fast recovery diode or diode dito. 4007 lang naman ginamit dito shortage siya Okay, may shortage, meaning may sira na output transistor dito. Tapos dito sa may kabila, ito nga natin, lipat natin dito, malayo yung tester. Dito, dalawang channel talaga. Dalawang channel na yan short. Okay, dalawang channel talaga may problema. Dalawang channel, dalawang side. Negative positive ba may problema. Ngayon, ang tanong dito kung saan banda. Tip ko sa inyo, wag mo nang kalasin ito lahat. Wag nyo nang kalasin to. Ang gagawin nyo lang, isangat nyo itong mga bloke. Yan, angat nyo lang itong mga bloke. Tapos makakon nyo na yan, matotroubleshoot nyo na yung or machi-check nyo na yung output transistor kung alin yung may shorted. Okay, angat lang ito. Yan, angat ko muna yung resistor na to.
Tapos hanapin ko kung ilan yung output na nasira. Naangat ko na yung mga bloke. Tapos medyo nakakalungkot. Sa usapan kasi namin ni bossing sa presyo ko dito, medyo tumawad pa siya. Siguro ibabalik ko yung dati kong presyo, tapos hindi na, wala nang tawad na mangyari. Ay sabi ko sa kanya, tingnan natin kapag nabuo na, tumawad na siya na wala, hindi na pwedeng tawaran to kasi kunti na lang natira yung output transistor dito pa lang na side to, dito pa sa kabila mamaya. Eto guys, may bibigay ko na tip sa inyo. Siguro mas maigi na wag na kayong mag-DIY ng unit nyo kung di nyo ganun kakabisado, diba? Kasi imbis na kunti lang yung sira, dadami, lalaki yung problema, magiging malaki yung bayarin nyo. Short ito, 1, 2, 3, 4 dito sa kabila, isa dito sa kabila. Ilan na yan? 3, 5, 5 output transistor na, diba? Doon pa lang solid na agad yung presyo. Ngayon, ito siya, tinumba ko kasi nga nilagyan ko ng tanda yan Ngayon, shorted yan Ayan, shorted. Tapos ito, kasi short lahat to. Shorted. Hindi naman ako nagsisinungaling Ayan, shorted. Tapos dito, ubos lahat Pati yung shorted Pati itong bias nya. Itong 669. Sibak yan shorted din Grabe naman nangyari. Dapat siguro, tingin ko nag-DIY si bossing na. Ito nga may hinang ng transistor Okay, double check ko na lang ito mamaya. Tapos dito sa may kabila, buti isa lang, hindi naubos. Kaya pala umusok. Ito short to Okay, the rest dito buo na to. Ito may palo talaga to kasi may connection yan papunta sa may preamp nya. Ngayon, ano gagawin natin? Kalasin ko tong output transistor, tapos itong biasing nya, tapos mag-fix bias ako, and then suyurin ko yung ibang parts dito kasi minsan yung 4148 dito nasisira. Okay, check ko yung 4148 pala muna. Check nyo yan kasi nagsushort din to dito. Okay, buo to. Check ko lang muna Okay, buo din. Okay, buo din ito. Shorted tong isa. Short to isa Okay, ito shorted to Tapos i-check din natin to, yung drive nya. Baka sira to. Tapos itong 5401, 551 grabe. Ubos talaga pala literal. Ito si Bak yung kanyo, yung biyak siya biyak ito, hindi lang gano'ng makita sa GoPro natin, pero biyak to 4793, 1837 sunog yung drive to dito. Ayan, drive to dito. Tapos yung 551 dito si Bak din kasi kailangan i-check mo itong apat na switching diode or 4148, tapos yung 551, 5401, check mo yung dalawa na yan, kadugtong dito yan. Kapag nasira yan, maaaring nasisira din dito. Tapos ano pa ba, i-fix bias ko ito, tsaka ito. Tapos palitan ko tong 150 ohms to palitan natin to, yung umusok. Tapos di ba naubos, halos lahat naubos dito yung auto transistor. Check nyo yung 10 ohms, minsan na-open din yung 10 ohms nito sa may base nya. Tapos yung mga bloke, double check natin. Okay, tapos ito minsan nasisira din ito. dami na si Bak. Overtime ako dito sa may bahay. Kailangan natin mag-overtime para kahit papano bukas is konti na lang gagawin natin. Ito, nakompleto ko na ito. Sana wala nang berya bukas yan. Nagdagdag na ako ng output, although hindi pa na tornilyo ng todo kasi nga ititesting pa natin bukas to. I-plug muna natin bukas kung magiging normal siya o hindi, kasi mahirap naman i-tornilyo natin to agad. Tapos yun pala may problema pa, panibagong class na naman tayo. Tapos itong relay kailangan malaman natin or marinig natin na lumagatik or mag-trigger ang relay. Kaya dito nag-overtime ako. Ayan, tingnan nyo kung gaano kadami 1, 2, 3, 4, 5. Bali tatlo na lang yung naiwan na block-in resistor.
Yan, 200 ohms yung differential dito, 1.8K yung bias. Tapos pinalta natin tong drive. Tapos ito, switching diode 4148. Tapos 51 o 5401 nung pinaltan ko ito. 551 yata. Ngayon, itong nasunog is 150 ohms. Sakto, mayroon din palang in-order si Bossing. Talagang nagdi-DIY talaga si Bossing or sinadyang binalak niyang DIY or dina-DIY niya talaga. Kasi nga, nag-DIY talaga siya eh. Kaya umorder siya ng ganito. 150 ohms. Ngayon, isang tabi muna natin to. Kompleto na. Ayan o. Kaya 1, 2, 3, 4. May output na yan. Ginanyan ko siya para may sintro ko yung butas. Kasi mahirap naman maglagay tayo ng output na hindi nakasintro yung butas. Okay, tapos ito, bunot lang ito. Yung D669. Kasi yung D669 natin na bago ay sablay yun. Sobrang taas ng bias. Ito, bunot lang ito. Kaya may dugtong siya. Oh. Yan. Ngayon, isang tabi muna natin yan. Tapos dako tayo dito. Halos same ng problema siguro sa tingin ko. Kasi shorted din yung shorted tong diode, dalawa. Tapos nag-check ako dito sa may switching diode, halos parehas ng sira. And then tingnan nyo, mapapansin nyo, pinalta na ni Bossing to. Yung 150 ohms, malaki na dito. Malamang nung una, umusok din to. Tapos dito, stuck po. Ito talaga, bumigay pinaltan na. Sa totoo lang, nung una nito, konti lang problema nito. Sa tingin ko, isang channel lang may problema. Hanggang sa natuluyan, nadama yung kabila. Siguro, maya nagkabalik-baliktad ng salpak ng supply. Kaya, mag-ingat talaga. Kung wala kayong knowledge, mas maigi na dalhin nyo na lang sa technician. Okay? Ngayon, i-check natin. Dito ako sa bahay ngayon eh. Overtime lang ito. Para bukas, salpak na lang natin kung sakali. Ito, sa may fast recovery diode kagad tayo. Pansinin nyo. Ano, shorted Diba? Shorted. Tapos dito sa kabilang side, matic, shorted din. Tapos itong switching diode dito, si Bakto. Tapos itong 5401 yata. May na-check ako ditong shorted eh. Ito, shorted din 5401 naman ito. Dito yung 551. Okay, parang sira din pero double check rin natin yan. Wala, daming sira. Malamang itong drive nito, si Bak din ito. Sana, hindi naubos din yung output transistor ito. Kasi kung naubos, sa kontrata natin, halos tabla lang tayo. Okay, kalasin ko na lang ito. Nakalas ko na tapos nakakalungkot. Same lang ng trouble talaga. Ito ginawa ni Bossing. Nagpalit siya ng D669. Ang problema, baliktad. Yung ganito klaseng transistor, D669, dapat pabaliktad yan. Kung mapapansin nyo, tingnan mo, 649 ito, baliktad. Dapat 669, baliktad din dapat to. Yung sulat na to, pansinin mo yung sulat na sa labas. Dapat sa loob yan. Tapos, wala pang sapin. Nangyari, si Bak. Yan ang sinasabi ko. Sa totoo lang guys, kung alam ko lang na ganito yung senaryo or ganito yung sitwasyon ng kanay Bossing, baka hindi ko siya tatanggapin sa singil ko. Sa totoo lang. Ubos to lahat itong transistor na to, ubos to sa kabilang side. Ito, si Bakto, tapos parang alos pareha sila. 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5, 5. 10. Bali 10 kwa na yan. Sa 10 transistor na agad. Kasi 1, 2, 3, 4, 5. Tapos drive niya. Si Bak din ito. Biyak biyak. Tapos itong isa, umusok din Diba? Ay nako. Tapos, same lang din. Isang switching diode dito bumigay. Tapos isang transistor dito 5401. Tapos malamang itong mga bloke na to, kunti na lang matitira dito. Ay nako. Yan sinasabi ko. Kalasin ko itong mga output. Tapos, tuloy na lang natin bukas sa shop ulit. Dito na ulit tayo sa may shop. Ngayon, kinumpleto ko na ito. Yan, pinampalitan ko na lahat. Ito yung una natin ginawa, tapos ito yung pangalawa. Lahat ng ang natira na bloke ay ito lang, dalawa lang.
Yan, bago na lahat yan or pinalitan na natin lahat. Mga bunot lang naman yan. Mga bunot lang, wala tayong bago ngayon. 0.25, 0.22, 0.37. Basta point, pwede yan. Fuseable na naman yan eh. Tapos dito, kung makikita nyo or mapapansin nyo, yung D669 ko lumang-luma na yan ha. Bunot lang yan. Dami kong D669 dito pero piki. Ano? Kahit yung pinadala ni Bossing, merong D669 dito kanina na pinadala sa Bossing eh. Or kinabit niya eh. Sablay yun, dikit. Ito. Meron yata dito. Ito. Pinutulan ko ng paa oh. Ito siya oh. Dinugtong ko yung paa niya dito. Kung papansin nyo, pakita ko sa inyo ha. D669 yan ha. D669. Tingnan nyo yung magnet oh. Dikit di ba? Oh. Umidikit. Wala yan. Sablay yan. Ang dami kong dito D669 na ganito. Wala, hindi ko ginagamit. Sablay, dumidikit siya. Piki yan. Ngayon, nagbunot na lang tayo. Hindi baling luma, basta orig. Yan, bunot lang sa ibang mga board. Tapos, yan, dinugtungan lang natin. Pinutol natin paa niyan. Tapos, take note ha, yung pangalan niya, nandasan. Kung makikita nyo, yan. No? Tapos, kapag nagtornilyo kayo, lagyan nyo na sa pin. Mamaya ipakita ko sa inyo, lalagyan na sa pin yan. Kasi, kolektor yung bakal na yan. No? Marumi lang siya. Pag sumayad sa maid sink yan, putok yan. Okay, same din dito. Ito naman, bunot din ito pero pure silicone ang nakuha natin eh. Kailangan nakabaliktad yan. Tapos ano pa ba ang pinapalitan natin? Tapos naka-fix bias na rin to ha. 1.8K tapos 220. Tapos dito 551, 4148 pinalitan na natin. Ngayon ititesting natin. Tingnan natin kung magiging normal na siya. Tapos yung relay, kung gumagana yung mga relay nila. Dalawang channel. Check ko pala muna kung may shorted pa or wala na. Okay, dito tayo. Okay, wala na shorted dyan. Itong isa kabilang side. Okay, wala na rin. Tapos dito. Teka lang. Okay, wala na rin. Tapos dito. Okay, wala rin. Ngayon, isalpak ko muna to dito sa may case na, tapos tingnan natin or para malaman natin kung goods na siya or may problema pa para may salpak na natin sa heatsink kapag goods na. Salpak na natin to. Yan, wag kayong magkabaliktad ha. Tingin ko nakabaliktad si Bossing dito. Tingnan mo, sunog oh. Kamali siya ng salpak nito. Bakat yung mga sakit oh. Ngayon, balik natin to. Kasi mamaya maglalagay pa tayo ng fuse. Lalagyan natin ng fuse to. Okay, ayan, ay salpak na. Take note, itong pula, kailangan positive yan, oh, may nakasulat positive. Tapos kung pula dito, itim sa ilalim, baliktad yan sila. Kailangan pula dito sa mailalim, itim sa taas. Salisi sila. Ngayon, pwede natin i-ikot to ay nakabalb pa rin tayo gumamit ng bulb. Ngayon, okay, wala naman umusok. Dalawang ilaw. Ulit. Sa relay tayo, sa relay. Pwede natin, sige, pwede naman. Kahit nandito bunutin yan. Relay. Okay, dalawa. Gumagana, parehas. Ngayon, magsukat tayo ng biasing nila. Although, kabisado ko naman na ito eh. Pero siyempre, para sa formality, kailangan may bias siya. Basta napalitan mo lang ng tama yan eh. Sure ball na yan. Okay, mayroong bias kaso baliktad. Lagi na lang baliktad yung salang ko. Okay, ito. Okay, good so. Nasa 0.26. Tapos dito, parehas na parehas pwede nang ilaban. Nakita nyo guys, di ba? Wala naman akong sobrang ginawa ba? Kasi alam ko na yung pupuntahan ko, kabisado ko na. Alam ko na, or kabisado ko na yung pupuntahan ko. Yan na, okay na. Akalain mo ilang pirasong transistor, bali 10 na power transistor, 4 na drive, yung dalawang 1837, dalawang 4793. Tapos dalawang bias transistor, dalawang 669. Tapos ano pa pinalitan natin? Ayan yung mga bloke. 4 na piraso na lang natira.
same sila ng sira. Kung anong sira dito sa may kabilang channel, same din yung sira dito sa may kabilang channel. Kakapaulit-ulit ni bossing yung kakasalpak, salpak. Hindi gumagamit ng bulb hanggang sa lumaki yung sira. Yan, ibabalik ko na sa heatsink to, sabay maglalagay na ako ng mga fuse para matapos yung video natin. Ang tagal. Ito, naglagay na ako ng kwan dito Naglagay na ako ng fuse. Yan, tapos nakabalik na tong kwan natin Nakabalik na tong mga heatsink natin. Yan, para mabilis. Lalong haba yung oras natin. Ngayon, ang diskarte ko pag naglalagay ngayon ng fuse, hindi na ako nagkakalas ngayon ng board kasi wala na akong fuse holder Kaya ginagawa ko, individual fuse na lang. May fuse dito sa isang side, may fuse dito sa may isang side para once na masira ito, ito magagamit mo pa rin siya. Trabaho nga lang kasi 4 na fuse ang gagawin mo. Ngayon, diskarte, putulin mo lang siya. Putulin mo ito, yung pula, positive, yung itim is negative. Tapos, dudugtungan mo lang ng fuse. Yan, maghinang ka ng fuse dyan, hinang ka ng fuse. Ang gamit natin na fuse dito is 15 ampere. 15 ampere, 20 ampere, pwede yan. Basta importante may fuse ka. Yan, ganito siya. Isang channel. Tapos, huwag nyo kalimutan lagyan ng sinkable tube. Di pwedeng wala, ganyan lang yan. Pag magkadikit yan, putok yan. Gagawin mo, maglagay ka ng sinkable tube sa loob. Yan, ganito sinkable tube or spaghetti tube, pwede yan. Ang importante, ma-isolate yung mga fuse. Tapos, ilagyan mo siya ganito. Lagay mo sa loob. Ayan, parang wala lang nangyari Same din dito. Ayan, sa mga ngayon lang makapanood, ngayon diskarte natin. Di ba? Parang wala lang nangyari Ngayon pwede mo na itali to. Pwede mo siya itali, di ba? Safe na siya. Hindi na siya magkadikit. Ganon din dito sa isang channel. Ganon din to, maghinang ka ng fuse. Tapos maglagay ka ng sinkable tube Bago ka maghinang ng fuse, iabang mo na agad yung sinkable tube kasi hindi makapasok dito yan. Para safety. Di ba? Tapos isa ganun din. Ganyan lang. Okay na. Di ba? Para wala lang nangyari sabay tali na. Ngayon itatali natin to tapos sabay audio testing na. Naka-fix na to lahat-lahat. Nakatornilyo na nga to. Nakatornilyo na yan. Ayan, tinali na natin. Safety naman siya, di ba? Safety. Tapos sinulit natin naka-fix bias na ito 1.8 tapos 200, 1.8. Ano pa bang ginawa natin? Ito yung mga switch, pinagalaw-galaw na natin yan. Basta, literal na nakakuha na yan. Nakatornilyo na. Audio testing na lang. Hindi na ako magsusukat ng bias. Napakita ko na sa inyo kanina Ngayon, na lang natin. Kahit na ito 20 ko nga to ito 20 natin sabihin nyo may supply pa rin Ayan, naka 20 yan bahala ka dyan. Ayan, channel 1, channel 2. Okay, good na dalawang channel na yan. Yung control niya wala pa namang sabit. Sa totoo lang guys, kung titingnan nyo, mukhang mahirap na parang madali lang sa akin, di ba? Mukhang mahirap na parang madali lang sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi kabisado ko na siya Kumbaga nagreklamo lang ako dahil sa dami ng sira niya, pero alam ko na yung gagawin ko. Kasi nga kabisado ko na. Kasi design lang naman ng LX20 ito. Isa lang naman sila ng LX20. Kaya alam ko na yung pupuntahan ko. Alam ko na i-check ko. Alam ko na ipapalit ko. Ito pala kanina guys, yung sabi ko kanina sa may bias transistor niya, yung may sapin yan May plastic yan. Para plastic bushing kung tawagin. Yan, okay na. Sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin na technician na medyo bago-baguhan lang na gustong matuto sa pagre-repair tulad itong Ace na C3. And then the same time sa mga sa mga ano ba tawag nito, sa mga nag-DIY, mag-ingat kayo. And then consequence niyan is lalong lalaki yung bayad nyo sa technician once na lalaki yung problema. Dito na lang dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Paki-subscribe na ang YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. God bless and then peace sa atin lahat.